inyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, alas 6 punto ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na derechahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Martes 7 sa buwan ng Hulyo 2026. Kumusta po kayo? Umaasa ho kami, sana ho nasa mabuting kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Ano po yung ginagawa? Ano po yung pinagkakabalahan? Welcome sa ating programa. Straight to the point. Ang kakalasyon ng morning, magkakarinigan ho tayo, syempre. Tulad po ng dati, pag-uusapan pa rin natin mga napapanahong usapin, balita, makikirapan na dapat rin yung malaman. Straight to the point. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City mga kasama. Straight to the point. Sa Facebook, live din tayo mga kasama sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Magandang morning, Radyo Manebs. Magandang morning, Sir Erwin Mapia-Mapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pong text hotline, mga kasama, 0950-032-7332. Ulitin natin, 0950-032-7332. Sa kalagayan ng panahon mga kasama, update muna sa pagbabantay dito sa Super Typhoon Bavi. Base po sa nilabas na forecast ng Pag-asa of 3 a.m., itong tropical cyclone ay nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility mga kasama. Ano? Lokasyon po ni Super Typhoon Bavi nasa 2,010 km east ng Central Luzon. Taglay ho nito yung maximum sustained wind, 195 km per hour. Lakas ha? Malapit ito sa gitna, pag ubugso, naabot ng 240 km per hour mga kasama. Tinatahak nito yung west-northwestward sa bilis na 30 km per hour. Samantala, yung ating pong magiging panahon sa araw na ito dito po sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, Sultan Kudarat and Bangsamoro Region. Tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin na may karat-karat na pagulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa umiiral na southwest monsoon. Posible po yung flash flood o landslide sa mga panahon makakaranas ng malakas na buhos ng ulan. Samantala ibang bahagi ng bansa, ilang probinsya sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap din po o maulap din po yung papawirin na may isolated rain showers at thunderstorm, dulutunuan ng localized thunderstorm.
Samantala mga kasama, sa temperatura naman natin ngayong araw, naglalaro sa 25.4 degrees Celsius hanggang 34.1 degrees Celsius. Sumikat naman ang araw kanina, 5:32 at sa Bangsamoro Region, lulubog ang araw mga kasama mamaya 5:55 ng hapon. Weather Report. Weather Report. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning! Straight, Kumusta po kayo? straight to the point. Umaga ng Martes, 7 sa buwan ng Hulyo 2026 mga kasama. Kumusta po inyong morning? Straight, Sana ho ay okay pa kayo sa all right. Ano po yung ginagawa, pinagkakabalhan mga kasama. Samahan po ninyo kami hanggang alas 7. straight, Ang daming mga usapin, daming balita, kaganapan, mga pangyayari ho sa nakalipas na 24 oras. straight to the point. Iisa-isahin natin sa kabuuan ng ating programa ngayong umaga. Straight to the point. Paunahin usapin ngayon, Radyo Manebs, yung pagkarangkada na ho ng impeachment trial kahapon Straight to the point. ni ulaban kay Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Marangkada kahapon at nagsimula ho yan alas 2 ng hapon. Yung schedule pa nila, Monday, Tuesday, Wednesday. So 3 araw lang. Tatlong araw. Straight, And then break sila sa impeachment trial, and then the following week, ganun din. So, sabi, ang binabagita, abot raw ng 6 hanggang 7 buwan yung mga sistema Radyo Maneb. straight to the point. Kahapon, bago pa man pinasimulan yung pagpapakilala Radyo Maneb doon sa mga miyembro ng prosecution in the defense, sa panig pala ng mga senador, nagkaroon na ng matinding debate Radyo Maneb. Kaya't napaawat ang Straight, bagong presiding officer, hindi Senate President. O bago pa siya na-install, nagkaroon ng debate among senators. Dahil nag-motion Senator Ping Lacson. Oo. Na italaga si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. Oo. to the point. Bagay na di sinang-ayunan ng ilang mga senador, particular sa panig ho ng minority. Straight, At tinutukoy nila, hindi naman yun yung nakasaad sa konstitusyon. Yung binabanggit nakasaad raw sa konstitusyon, ang magpipreside yung Senate President Senate pa rin. President. Oo, kapag yung President yung impeach sa ilalim sa impeachment trial, yung tawag dito, straight to the point. kung ang Presidente Straight to the point. ay Chief Justice yung magpipreside. Straight to the point. Pero alam naman natin sa Senado, anything na mag-motion, lahat yan ay dadaan sa butuhan. Straight, So nagkabutuhan nga, straight, as usual, kung sino yung mas maraming bilang, yun yung mananaig Radyo Maneb. Kaya't ang resulta, ilan yung boto? 12-8. 12-8. 12-8. straight, Yung naging butuhan kahapon mga kasama. At nailuklok nga bilang presiding officer si Senator Chis Escudero. Pero bago pa man siya kasamang Sir Erwin na iluklok, nagsalita rin si Senator Robin Padilla. Nailuklok, actually, tapos ng butuhan. Tapos ng butuhan? Tapos ng butuhan, nag-break Oo, lang. kasi bigla kasing Nag-break lang nun. nagtataka lang kasi ako kahapon kasamang Sir Erwin tuwing nagsasalita ang mga minority, parang nag-fluctuate yung May yung ng signal. signal. May Pero ng pagka nasa majority, ang ganda ng signal, talagang tuloy na tuloy. Hindi ko napansin yun. Napansin ko yun kasamang Sir Erwin, Iniisip ko, internet connection lang. Lalo na yung kay dating Senate President Cayetano. Talagang nagpa-fluctuate. Baka nagkataon lang. Oo. Binabanggit, straight, yung magiging function, bakit dalawang presiding? Yun din ang katanungan. Ang binabanggit ni SP Gatchalian, si Senator Escudero, magpipreside sa impeachment trial. Habang Si SP Gatchalian sa mga legislative work ng Senado. Yun yung focus ganon? niya. straight to the Yun point. yung magiging focus niya. Parang siya parang secretary siya ng presiding Ganon. officer. To the point. Kaya nga naging Controversial to. sentro ng usapin nga. To the point. Malaman din yung naging yung mga pahayag ng mga attorney judge
yung mga senador, si Cayetano, dalawang Cayetano, mga abogado yun. Oo. Straight. Sabi niya, wag nyo namang Straight. To the point. baguhin yung isinasaad na konstitusyon. Oh, please, maawa ho kayo. Kasi- dahil sabi niya, may mga estudyante, mga Law school. law school, May mga profesor, profesor, mga abogado. maraming nakikinig. And then, Straight. kahit sino naman din kasamang Sir Erwin. For example, ako, mag-aaral ako ng, sa law school. And then, pagka ganun ang maririnig ko, parang maglolo moral tayo. Dahil, bakit ganun? Binabago yung kung ano yung dapat na nakasaad sa batas. Yun yung argumento kahapon. Oo. Isa pa, yung malaman din na pahayag ni Senator Robin Hood Padilla. Sabi niya, bago raw nailuklok itong si SP Gatchalian, hinihimok siya na lumipat, sumama sa kanila. Pero yung kanyang, isa lang sa kanyang binanggit, papayag ako na lumipat, Lilipat. sumama sa inyo. Pero, ang gawing Senate President, si Escudero. Yung binabanggit niya. Straight. So nagtataka siya dahil parang may mga nagtataka bakit ayaw mong mag-preside si Escudero? Sabi niya yung kanyang tinuturong si binabanggit Radyo Manebs. Nung himukin siyang sumama sa grupo, sabi niya papayag siya lumipat kung ang SP si Escudero. Sabi niya, kung gano'n naman pala na gusto niyo mag-preside bilang presiding judge ng trial si Escudero, bakit hindi niyo siya ibinoto bilang Senate President? Gawin yung kanyang malaman na naging statement kahapon, mga kasama. Straight. To the point. Ano? So, yun nga. Sabi nga, numbers matter sa Senado Radyo Manebs. And even sa Congress. So, nagbutuhan, nailuklok si Escudero at as presiding officer ng impeachment trial. Siguro, kaya siguro siya rin ang nailuklok kasamang Sir Erwin na presiding officer. Kasi, una, abogado rin siya. Oh. So, mahirap naman din na magpe-preside sa'yo, hindi abogado. Hindi Yun naman din yung- natin minamaliin. Yun yung argumento nga Oo. Na kahit siya yung, dahil hindi naman abogado si SP Gatchalian. Straight. To the Parang point. yung naging komento ni Senator Robin Padilla na sabi niya dahil sa usaping legal na itong pinag-uusapan dito, kinakailangan na niyang magpatulong kay Google. Straight. So, kung titingnan natin, sinabi na yung prangka na medyo matcha-challenge siya sa bilang Senator Judge. Dahil nga sa legal yung pinag-uusapan. Straight. Pero To the point. kung papalawakin natin mga kasama yung pong ating kaisipan dito sa kanyang sinabi na mukhang ipinaparating niya kasamang Sir Erwin na dapat pagbatas ang pinag-uusapan, kinakailangan suriin, Straight. To the point. salain, basta ang importante, kinakailangan na lahat ng mga ilalabas ng mga senator judges naayon sa batas konstitusyon dahil ibang usapin pagka pinag-usapan impeachment. Yun na nga. Pero kahapon, sa mga nagsasalita, kapwa, sa defense and sa prosecution, yung tonon o yung laman ng kanilang mga pahayag, especially sa defense Radyo Manebs, Straight. para doon sa mga senator judge, bumoto base sa konsensya. Straight. Hindi kanilang To the pahiwatig Bumoto base sa kanilang konsensya. Straight. To No? the point. Binabanggit ng panig ng prosecution. Straight. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na Straight. To the point. yung Straight. To the point. isang public official Straight. na nakakuha ng pinakamataas na boto sa kasaysayan Radyo Manebs Straight. ay maharap sa impeachment trial. Straight. To the point. And binabagid niya, yung example pa nila, kung yung ordinaryong empleyado, manggagawa, inakusahang May kasalanan. nagnakaw. Nagnakaw. Maliliit na amount yung binabanggit doon. Pero Kinakasuhan, kinukulong. Example na lang natin kasamang Sir Erwin, yung unang naibalita na natin na ano yung ninakaw? Candy. Candy. Oh. Yun. Straight. To the point. Nakukulong.
bakit daw hindi pwedeng gawin sa mga opisyal ng ating bansa na nagnakaw ng milyon-milyon radyo maneb? Straight to the point. Sabi niya, nais nilang maibigay yung hustisya. Straight. Sa panig naman ng prosekusyon, Straight. itong, sabi niya, yung binabagit ng prosekusyon, ito nangyayari ngayon, alam naman nila na ito'y dahil ho sa politika. Straight to the point. Dahil yung nais nilang tanggalin sa pwesto, yung pinaka sa kasaysayan ng Pilipinas, may pinakamaraming nakuhang boto. Straight. At binabanggit din ka ng House Prosecution, isa rin sa pinakamakapangyarihan. So, ibig sabihin, makapangyarihan palang posisyon ng Vice President. Second Ayos Sabi niya, alam niya yung punot dulo nitong impeachment na to ay politika. Straight to the point. So, yun yung nangyari kahapon. Isang bagay na for the past weeks and days, Radyo Maneps, or even months, pinagdidibatihan, ano yung 2/3 nung binabanggit na number ng mga senator judges. Ayun, mabuti na lamang at naklaro kahapon. Diba? Ano ba kasamang Sir Erwin? Yung, Ayon Ito na sa nabutan si presiding Judge Escudero, Straight to the point. Straight. sa kanyang pananalita ho kahapon mga kasama, kanyang iginiit, Radyo Manebs. Straight. Kanyang iginiit, inassert niya Straight. na yung conviction para ho sa impeachment trial ho na ito. Sabi niya, Straight. ay nagre-require ng 2/3 ng vote ng lahat ng miyembro ng chamber. Straight. Binawit 2/3. At binabanggit niya yung 24 members ng Senate, sabi niya, literal interpretation, ibig sabihin na magkakaroon ng conviction, nire-require yung affirmative vote ng at least 16 senator judges. So yan na yung sinasabing fourth with 2/3 2/3. ng 24. 16 senator judges mga kasama. Straight. Binabagit na kahapon. Wala namang kumontra kahapon ng kanyang ihahig ito, Radyo Manay. Dahil pagkakukontra yan sila kasamang Sir Erwin, tulad pa rin nung nabanggit, konstitusyon na ang makakalaban nung mga kukontra dito. Dahil alam na natin, maraming mga debate, konstitusyon yung binabanggit, Radyo Manay. Tulad ng naging Oh, explanation din ng mga abogado kasamang Sir Erwin, kung yung nangyaring botohan para sa Senate President ay nagawang kumuha sa mga dating konstitusyon para nga mai-apply sa kasalukuyan yung Gatchalian versus Cayetano. Yes, attorney, go ahead. Yeah. Ay, na lang. Itong sa impeachment, hindi maaari. Dahil kung ano yung nakasaad sa batas, yun na yun. Hindi maaring baloktotin. Bendalo, ha? Hindi naging example din kahapon nung sa defense. Hindi rin maaring tawagan ng ma-impluensya mula sa Malacanang o kaya naman sa DILG Straight to the point. Straight. o kung sino man ang alam nilang kaya nilang tawagin para mabaluktot yung batas. Hindi pa pwede. Dahil konstitusyon ang nagsasabi. Sige, Panyero. Straight to the point. Ay, nanay. Sige, abangan natin. Today, alas 2, magre-resume yung day 2. Straight. At nakatarang isa lang ngayon, Radyo Manebs, yung dalawang official galing sa National Bureau of Investigation. Straight. Marami ding nagkukomento dahil merong 4 na impeachment articles of impeachment na ipinasalaban kay VP. Straight. Pero yung unang i-discuss ngayon, itatalakayin yung pang-4, Straight. Article 4, Straight. na binabanggit Radyo Manebs. Yung mga pagbabanta. Straight. Yun daw eh. Point. Anyway, sige, abangan natin ano po magiging susunod na kabanata ng usaping ito. Matagal-tagal pa to, nagsisimula pa lamang, mainit na. Inaasahan habang uusad yan, mas magiging mainit pa, Radyo Manebs. Straight to the point. Alas 6:20 ng umaga, tingnan mo. 20 minutos na tayo nagdi-discuss. Straight. Kahapon sa Cotabato City, nagsagawa ng rally, Radyo Manebs. Straight. Diyan sa City Plaza, kung matatandaan mo, after ng mga series ng rally dito sa Gutierrez, may nilabas na kautusan ng City LGU, Office of the City Mayor. Any rallies na gagawin Sa Cotabato sa City. lungsod, yung venue ay ang City Plaza. Oo. So, kahapon, Mukhang doon nasimula na nga. Nasimula na, kahapon. Straight. And yung rally ay sinasabing mula sa grupo ng mga nagpapakilalang Guro Radyo Manebs.
nagpapakilalang mga guro. And yung concern ho nila, may kinalaman dito sa concern ng MBHTE. To the point. Nagsimula umaga, and mga anong oras natapos sa Rajuman, Maestro? Straight. To the point. Alas 12. Natapos yung rally. To the point. And then, lumabas yung information kahapon na Radyo Maneb sa Straight. To the point. umano, after the incident, after nung rally, merong narinig na putok ng baril. Meron pa nagsabi may binaril daw sa bahagi ng Maguindanao Creek. And later, nasabi, merong putok ng baril. Straight. To the point. Alam natin ano pong information ng Cotabato City Police Office. May kinalaman dito sa alleged insidente ng putok ng baril, mga kasama. Nasa linya mga kasama ang spokesperson ng Cotabato City Police Office, si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista. Magandang morning po, Ma'am Evangelista. Sa DXMI po kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Sabang po, Ma'am. Good morning po. Morning po, ma'am. Hello po, good morning po Sir Ebs and Sir Erwin at nakikinig nanonood po ng DXMY. Opo. Ma'am, ano po yung nangyari kahapon, Ma'am? Doon po sa insidente ng umano'y putok ng baril na naganap dyan sa may Maguindanao Creek. Yes po, Sir Ebs, no. Yung Cotabato City Police Office po natin, nag-respond po mga bandang 10:30 or 11, almost 11 yon. When mayroong reported o may allegedly na gunfire reported daw dyan sa Poblacion 5, Cotabato City. So, which is malapit lang sa land bank, no, na isang bangko, no. So, immediately pumunta po yung ating PNP and kasama rin po yung ating Philippine Marine Corps na wherein doon din po vicinity because may ginanap na katatapos lang talaga ng rally or peace rally. So nagpusid po doon sa area to respond sa alleged po na gunfire. So upon verification po namin Sir Erwin and Sir Ebs ng investigation team natin at saka ng PS1, nalaman po natin na wala pong nakitang physical evidence na mag-support doon sa gunfire. Although may gusto rin nating tanungin yung mga sa vicinity, wala ring makapagsabi, no? So wala ring any empty shells or casing, bullet fragments na nakita na mga evidences ang ating responding team. So, yun po yung nangyari, no? So, yun lang nga po gusto po naming isabi sa ating mga kababayan. Wherein nagkaroon naman kami ng posting namin, no, sa official Facebook account namin na i-reframe po natin yung mga spreading ng false information, misleading and unverified information po, particularly in social media. Kasi po nakaka-cause din po ng takot or panic and confusion within the community po. Opo. And then, ano yung mga sumunod na pangyayari, Ma'am, since na ganun nga, wala mga nakitang basyo and mga suspetsado na pinaniniwalang may kagagawan nitong nasabing insidente na ito, Ma'am? So far, Sir Ebs, yun po yung naibigay lang po natin, no, sa atin ng Police Station 1, no, related po doon sa na-report na alleged incident po na gunfire. So in short, ma'am, as far as the Cotabato City Police Office is concerned, walang insidente ng pagputok ng baril base po sa mga pangangalap po ng information ng mga investigador ng Police Station number 1. Contrary doon sa mga naunang information after the incident na mayroong yung unang information nga may binaril and then may pumutok Lieutenant, ma'am. Yes po, Sir Erwin, yun po yung naisabi sa atin ng lower unit. Halos lahat niya pumunta doon just to verify. So wala ho tayong nakitang mga evidences or physical evidences na maaring nag-support po sa nai-report na alleged gunfire po. Aha. Na-trace na po ba ng City Police Office kanino nagsimula yung information na may pumutok na baril, ma'am?
Yun nga po ang hinahanap din natin, Sir Erwin. Mm. But nag trail na kasi kung baga pa po, nailabas na po ng kahit sino-sino ang nagsasalita. Aha. So wala hong in particular na nahanap, wherein saan ang galing talaga. But yun po yung naging report ng ating nag-conduct ng investigation and inspection doon sa area po. Mm-mm. As of we already posted and clarified regarding po doon sa incident na yun. Ayun. Okay. So linawin natin, ma'am, as far as the City Police Office is concerned, bilang pagtugon dun sa unang naiulat na may putok, base sa investigation, verification, at mga prosesong ginawa, wala hong mga evidences na magsasabing meron nga pumutok na baril sa bahaging yan kahapon hunang umaga. Yes po, Sir Erwin, yun din po yung nais naming iparating. So, kapag mayroon po tayong mga incident or mga ganitong pangyayari, kailangan po muna i-verify po na natin para hindi po mag-create din ng mga false information or panic sa ibang community natin. Malinaw po, ma'am. Sa kabilang banda, ma'am, kahapon po, kumusta po ang naging takbo ng rally nung po mga binabanggit na mga teacher dyan sa may City Plaza? Kauna-unahan o sinimulan na nga nilang dyan ikasa yung rally ho nila? Yes, Sir Ebs, naging matiwasay naman po yung paggawa ng rally, ng nag-request sa atin, sa LGU as well as sa CCPO na mag-conduct ng rally, wherein ito'y ginawa po ng United Bangsamoro Teachers Association po, and peacefully naman po na ginawa nila, and as well as what good is sa part naman ng organizer and as well as yung sa mga participants. So umpisa pa lang, very clear yung organizer na yung gagawain nila is peacefully na gagawain nila, and ang maganda din doon ay yung mismong organizer pinagsasabihan before the start na ano yung mga rules or patakaran habang ginagawa nila yung peace rally, which is a good idea and sa part po ng organizer. Ayun. Gaano po ba karami, ma'am, yung mga individual na lumako dito sa nasabing rally, ma'am? As per information sa ground as well as sa ating operation, more or less nasa 150 lang po. Ayun, 150. Yun yung estimated po ng ating PNP kahapon. Yes po. Ayun. So, maliban dito, ma'am, yung kanilang ginawang pag-rally, ma'am, meron din po bang permit, ma'am? Yes po, Sir Ebs, meron po silang permit, kaya nandoon po sila nakasagawa po ng kanilang peace rally doon sa area ng plaza po. So, itong ginawang rally na ito, ma'am, mag-uumpisa na ito kahapon hanggang sa mga susunod pang mga araw, panahon, yung pong rally na dyan na lamang po gaganapin sa sa City Plaza. Yes po, Sir Ebs, per order na rin at galing sa ating lokal na pamahalaan, gamitin po natin yung City Plaza as an area for peace rally po. At it is a good thing rin po na dyan din ginawa because mas madaling ma-secure yung ating mga participants, at the same time, it's madali siyang ma-manage, So, it is a good place also for everyone kung nais mo nilang gagawain yung peace rally. Isang bagay pa, may progreso na ata, Lieutenant Ma'am, dito po sa investigation sa pamamaril patay sa isang CCTMC member last week, Lieutenant Ma'am. Yes, Sir Erwin. Yes po, mayroon na po tayong update related doon sa pamamaril sa ating CCTMC na si Basipo Masukat. Actually, the case was already filed kahapon po ng Police Station 2, and meron po tayong persons of interest, dalawa po ito. Yung isa identified po, kaya nga po na-file na natin. And then may isa po tayong John Doe pa rin po, yung sinasabing aalamin pa natin yung kanyang pagkakakinlanlan. Wherein the family itself wanted to have justice also sa kanyang pamilya. So na-file po natin yung case na yun. Initially, ma'am, anong background
Base po sa investigation, bakit po pinaslang itong, o motibo, bakit po pinaslang itong nasabing enforcer? Yun din po yung nasabi natin sa first report natin na ang naging background po kung bakit nangyari ito is it's about personal grudge po, no. So may nakilala po yung ating witness and kaya po natin na i-file din yung case. Initially, ano po mga information na pwede nyong mailahad sa ititurong suspect? Ilang katao po ito, Lieutenant Ma'am? Yes, Sir Erwin, hindi ko muna sabihin yung personal circumstances ng isa sa na-identified, wherein dalawa po yung ating persons of interest per information po sa ating investigating team. Okay. Kailan ho naihain yung kaso, ma'am? Kahapon po, Sir Erwin, na i-file na po yung case. So, 2 tao po yung kinasuhan dito? Isa pa lang, Sir Erwin, pero usually pag sa filing of a case, dapat kapag dalawa yung naging ating suspect, pag may na-identify tayo na isa, pwede na siyang ma-file at ang isa po ay magiging serve as John Doe. Kasi for the progress po, pag case ma-identify po, madali na lang po yun na mag-supplement po ng affidavit po. Okay, sige po. Ma'am, for the meantime, yun na lang muna. Maraming salamat po sa oras information. Baka may additional po kayong information na nais pong ilahad. Sige po, nasa niyo po yung pagkakataon. Maraming salamat, Sir Erwin, Sir Ebs, in behalf of Cotabato City Police Office. Kami po ay nagpapasalamat for nagkaroon po ng successful rally tayo kahapon and naging maayos po. Kami po yung nagpapasalamat sa organizer, sa mga teachers, and as well as yung ating mga security sectors natin, not only in CTPO as well as yung ating Marines and ang ating lokal na pamalaan, which kasama po rin namin ang PSO at saka yung CCTMC. So it is a good thing po na pag nagtulong-tulungan po ang mamamayan as well as ang kapulisan and ang ating iba't ibang stakeholder, maging maayos po yung nais po nating gawaing aktibidades. So in relation naman po sa mga nire-request namin sa mga kababayan natin, i-refrain po natin yung mag-spread tayo ng mga false information, misleading or unverified information, particularly in social media. Ito po ay maaari pong maka-create ng fear, panic, or confusion po sa ating komunidad. So, ang mga maaari pong statement na related po sa mga any incident ay manggagaling lang po sa ating otoridad to clarify also yung mga iba't ibang reported or incident po. So, yun lang po, Sir Erwin, Sir Ebs. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Evangelista sa oras impormasyon na ini pong ibinahagi sa atin po mga tagapakinig. Good morning po, ma'am. Maraming salamat Good morning, po. ma'am. Salamat po. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Cotabato City PNP PIO, Police Lieutenant Rosel Evangelista. Straight. So, binigyang linaw ng City Police Office as far as the CCPO is concerned, Radyo Manebs. Una yung sa putok ng baril. Oo. Walang ebidensya, walang nakitang mga basyo. Na susupport doon sa allegation na may pumutok sa bahaging yan. Dahil yung unang information, may binaril pa nga eh. Then later, may putok ng baril. Straight. Pero upon verification, ayon sa PNP, walang basyo, walang mga posibleng tinamaan ng mga bahagi ng lugar. Straight. Then wala rin makapag-kumpirma sa mga nasa paligid kung meron ng pumutok mga kasama ayon sa CCPO ngayong umaga. And then yun naman sa rally po, umabot to ng estimated lang mga kasama, 150. Baka naman kasi gagawing issue naman to sa ating PNP. Siyempre sila, nagbe-base lang yan sila kung ano man yung mga data na nakukuha nila. Taga-estimate lang, Radyo Manebs. Taga-estimate. Hindi naman din sila yung taga-bilang talaga. Pag-estimate kasi, hindi specific. More or less. More or less. So nasa 150 mga kasama yung dami po ng mga individual na lumako dyan sa nasabing rally at kinumpirma din na may permit sila at unang ginamit na nga ng mga rallyista yung City Plaza bilang pagsunod doon sa inilabas na kautusan mula sa city government. Straight. To the
point. And then yung progreso naman ng pamamaril patay sa isang CTTMC member, kinumpirma nga ng ating CTPNP na meron ng progress report. Tukoy na ang Dalawa. isa Ay, sa mga isa. suspect. At Isa Chando. sa nakuha nga nating progress report kasamang Sir Erwin, umabot ng 5 progreso bago natukoy kung sino yung isa sa mga suspect. Bago lumabas yung pangalan. Straight to the point. And kahapon, formal na ho na isang paho yung kaso sa piskalya. Straight Okay? to the point. Oras mga kasama. 6:35 ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Idol, meron ka bang may Milo story? Kwento ng batang Milo champion ba yan? Well, ito na ang balita at siguradong magpapasigla sa inyong araw. Ang Idol Suki Check ay paparating na sa Cotabato City. Mga idol natin sa Rosarets number 8, Rosarets number 10, Mother Barangay Poblasyon, Poblasyon 1 at Poblasyon 2. Maghanda na kayo. Kakatok sa inyong mga tahanan ang DXMY RMN Team ngayong July 10. Siguraduhin lang na may pakita kayong Milo product dahil may exciting activities at pa-premium naghihintay para sa inyo. Kaya ihanda ang inyong Milo at may Milo story dahil baka bahay nyo ang susunod naming bibisitahin. Ang Idol Suki Check ay hatid sa inyo ng DXMY 90.9 FM Cotabato at ng Milo. Mag-Milo everyday. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 1750 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Ang trabaho at oportunidad, mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, BFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Kada adlaw magsigi og trabaho. Paggatas na dayon diha. Dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise. Sabang pampalikon sa lawas. Na nasaabot kaya ang pack. Kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo. Abot kaya na. Palit na og Anlin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Alin, barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Panahon ngayon, bawal na bawal ang magkasakit. Mabuti na lang, merong Manaysol Herbal Capsule. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 5 plus 4. 9. 5 plus 5. 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon. I drink
Choco is so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Radyo mo nationwide. Tatak. Tumpak na oras mga kasama, 6:40 na po ng umaga. Tatak. RMN. Tuloy mga kasama sa ating programa. Today is Tuesday. Ulitin natin na July 7, 2026 mga kasama. At mamaya pa rin mga kasama, abangan pa rin yung impeachment trial ni VP Sara Day alas 2 2 ng hapon. Ready na po mga cellphone. Kung wala man, makinig sa radyo dahil live po dito sa DXMY. Siya nga. At saka sa ating FB page. Oo, mapapanood ninyo yan. Ready na ho mga kasama. Sige, pasalahan natin Radyo Marabs kahapon. Humarap sa pulong balitaan si Member Parliament Dr. Kadir Jojo Sinalinding ng MOH. Straight to the point. At naging pangunahing concern mga kasama yung may kinalaman dito sa usapin ng transition at migration Straight to the na mga empleyado ng dati DOH pa yun sa ARM DOH. to BARM. MOH dito sa kasalukuyang Bangsamoro Region mga kasama. Yan yung inilabas ng ulat ng umano'y hindi na migrant. Hindi na migrate. Migrate sa BARM. BARM. Sige nga, pakinggan natin yung bahagi po ng paliwanag ni Dr. Kadir Sinulinding. May kinalaman na rito mga kasama. Narito po yung takbo ng kanyang naging pahayag. straight to the point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Isang magandang araw po sa ating mga kababayan sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao. Gusto lang po naming linawin dahil mayroon pong kumakalat na balita hinggil po sa ating ministry na di umano mayroon po tayong 312 lamang na mga appointments out of 4,660 ang nasa kamay ng ating mga empleyado under the Ministry of Health ayon sa Civil Service Commission BARM. At itong datos na ito ay nagmula po sa isang news outfit na kung saan ito po'y inihayag ng isang mataas na opisyal ng CSC BARM. Isang paglilinaw po para maayos natin and to set the data and the facts straight. Ayon sa ating tanggapan, dito sa issue na 312 pa lamang ang mayroong plantilla ay hindi po totoo. Sa katunayan, sa panahon ng BARM, ng ARMM, 1,686 po ang total plantilla position na kung saan 317 po ang inaasikaso ngayon na hindi pa na-migrate. At on process lahat yan at nasa tamang proseso. Yung naiwan po na 3,154 positions ay newly created. It does not need any migration, but it is already approved at hawak na po ng ating mga kawani ang kanilang mga appointments. In totality, 4,840 ang kabuuang mga plantilla position na bumubuo sa Ministry of Health ng ating Bangsamoro Autonomous Region, wherein only 317 ang on process. Mayroon pong mga nagretiro na, ang iba po ay nagsi-resign dahil pumunta sa ibang bansa, pero on record, hindi po totoo na 312 lang ang mayroong appointment. Yun lang po ang masasabi ko dito. Kung sakasakali pong mayroong magtatanong at magbe-verify, bukas po ang ating tanggapan
sa Ministry of Health na kung saan kami po ay magbibigay ng mga datos at tamang impormasyon. Paalala lang po, mag-iingat po tayo sa mga maling impormasyon. Makita kayong Milo product dahil may exciting activities at pa-premium naghihintay para sa inyo. Kaya ihanda ang inyong Milo at may Milo story dahil baka bahay nyo ang susunod naming bibisitahin. Ang Idol Suki Check ay hatid sa inyo ng DXMY 90.9 FM Cotabato at ng Milo. Mag-Milo everyday. Radyo mo, nationwide. Magkaiba man tayo. Huwag rin kalimutan mga kasama on July 11, yung pong ating Milo Champion Energy Race, ano? Diyan po sa Bliss Project Covered Court, Rosarez number 8, Cotabato City. Kita-kits, 6:30 ng umaga. Straight to the point. Tuloy tayo, katulad po ng ating binabanggit sa mga naisong kumuha ng kursong medisina, maging doktor. Ito, magandang balita po mga kasama para po sa inyo. Dahil magbubukas na. The last time, parang 2 months ago, Radyo Manes, no? Nung makapalim natin yung presidente ng CSU, binabanggit niya for approval na yung medical course ba tawag doon? Pero may magandang development. Bisita po natin mga kasama sa lubos nating studio ang program head ng CSU CRMC School of Medicine, ano ho? Para po sa dagdag na information, may kinalaman ho rito sa pagbubukas ng School of Medicine. Partnership ito ng CSU at ng CRMC. Nasa linya ho natin, kasama natin ngayon si Dr. Lintang Bidol Jr., Medical Specialist 2 ng CRMC. Tama, sir? Apo. Doc, good morning. Kayo po live po, napapakinggan at napapanood sa DXMI. Good morning po. Good morning. Assalamualaikum sa lahat ng mga nakikinig. Sir, magnahahatid po ako ng isang magandang balita sa mga Cotabateños at mga taga Maguindanao Province. For the first time sa history ay magbubukas na po ang CSU, CRMC, School of Medicine. Kami po ay mag-i-inaugurate ng School of Medicine sa July 11. So ngayong Saturday, uy. Sabado po ito. Okay. At magsisimula na po ang submission ng mga applicants. Tatanggap po kami ng applicants simula po July 13. So, ang opening po ng classes ng CSU CRMC School of Medicine ay magsisimula po sa September 15. So, para po sa lahat ng mga kabataan na may pangarap at gustong maging doktor at magsilbi sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Bangsamoro area. Ito na po, inilapit na po sa inyo ng CSU at CRMC ang isang School of Medicine. And inshallah po, after 5 years, makakaproduce na po tayo ng homegrown na mga doktor dito sa ating area. Pag sinabing School of Medicine, Doc, paano po ninyo ipipicture out sa mga listeners natin, ikukwento, anong meron pag sinabing School of Medicine? Okay. Ang School of Medicine ay isang postgraduate course. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kailangan po tapos tayo ng bachelor's degree, either sa arts or sa science, no? At itong postgraduate course na to, ibig sabihin mag-aaral sila, magse-specialize pa sila sa medicine or sa Tagalog medisina, no? Para mas matuto pa sila regarding sa takbo sa mga sakit ng isang pasyente na pwedeng mangailangan ng tulong nila sa hinaharap. Okay. So, usually, pag pumasok ka sa medical school, ilang taon ba yung gugugulin ng isang estudyante? Okay. Ang pag-aaral ng medisina ay sasabihin ko na ay hindi biro, no? Kailangan po kayong after po ng iyong 4 years of bachelor's degree, another 4 years po ng medical degree,
at another 1 year po ng tinatawag nila na medical internship. Saka po tayo pwede mag-exam para kumuha ng licensure exam para sa pagdodoktor. So 5 years. Total po 5 years. Okay. So magbibilang tayo starting September ng 5 years, makakaproduce tayo ng maging kauna-unang mga doktor natin. Yes, homegrown natin na mga doktor dito sa Bangsamoro. Itong programa, partnership to ng CRMC at ng CSU. Correct. Ito po ay isang tinatawag nilang consortium, no? Actually dito sa Pilipinas, dalawa lang po ang nagkaroon ng consortium sa isang government hospital at isang government school. So ito po ay in partnership ng dalawang institution na ito. So ano po yung magiging setup? Saan yung eskwelahan and then yung CRMC? Paano yung setup nyo with Okay, CSU? magandang tanong po, no? As for the first 2 years po, ang mga estudyante natin ay papasok po sa Cotabato Regional and Medical Center. Ang CRMC po ay mayroong building na nakahanda na po, classrooms na nakahanda na po para sa first 2 years of kanilang medical schooling. Ngayon, sa third year naman po, plano po natin na doon pa rin po sa CRMC ang kanilang magiging medical schooling at pagdating po ng fourth year, ito po yung tinatawag nila na parang on-the-job training na po. Ibig sabihin, yung karamihan ng guguguli nilang oras ay nasa loob na po ng hospital. So, ang plano po namin, first 3 years, doon po tayo sa Cotabato Regional and Medical Center. Nakahanda na po ang ating building at mga classrooms doon. And sa kanilang pang-4 at pang-5 taon, doon na po sila sa hospital ng CRMC. Mamamalagi, no? Magjo-duty. Duty na? Oo. Sa ibang mga medical school, yung mga OJT usually sa labas dahil wala silang mga hospital. Correct, no? Napakaswerte po ng ating mga estudyante dahil hindi na po sila kailangan lumayo. Ang CRMC po ay kayang mag-accommodate at kayang magturo ng ating mga graduates. Tayo po ay kumpleto sa mga kagamitan at training programs. So, hindi na po kailangan lumayo pa, magjo-duty pa sa ibang hospital. Hindi na po. Lahat na po ay within CRMC facility and institution. Okay. Now, yung mga guro, magsilbi mga guro. Okay. Saan po manggagaling? At ilan po yung meron na tayo ngayon? Okay. Sa umpisa po, ang ating mga teachers ay nasa 30 na po, no? 30. Ito po ay sobra-sobra compared sa nire-require o kinakailangan ng Commission on Higher Education. Okay, ang mga guro po natin ay homegrown din po. Taga dito rin po sa Cotabato at karamihan po ay taga Cotabato Regional and Medical Center. Ito pong mga guro, kasama po ako doon, no? Kami na po yung parang produkto po nung mga homegrown din po. Dito rin po nag-high school, dito na lumaki, pero kinailangan pa pong umalis para lang makapag-medisina sa ibang lugar. So, yung mga magtuturo po sa ating School of Medicine, no? Kumbaga ay nag-specialize, nag-aral po sa ibang lugar para yung mga natutunan namin ay maibalik namin dito sa Bangsamoro. So, itong kabuang 3 taon, pure dito, medical courses lahat ito. Walang ibang mga subjects na papasok dyan. Correct. Ang ino-offer lang po ng School of Medicine ay yung medical course, medicine course lang po. Wala na pong ibang kurso. Dahil meron naman silang may unang kurso ba sila natapos? Yes. Isa po sa mga requirements, kailangan po ay tapos ng bachelor's degree, no? 4-year course or 5-year course bago po makapag-apply ng sa School of Medicine natin. Ayun. So for this first batch, ilan po yung allotted slot ng CRMC? Okay, nakahanda po kami na tumanggap ng 30 to 40 students, applicants po,
para sa first year ng pagbubukas ng School of Medicine. So, though sa July 1 yung inauguration, ngayon po ba meron na? Meron July ng 11. July 11, may nagpalista na po ba? Actually, marami nang nagtatanong, no? Oo. Pero lilinawin ko lang po, magsisimula po ang acceptance ng application sa July 13. Okay? July 13 po. At ang deadline po ay July 24. Ayun, okay. May entrance examination pa na mangyayari? Wala na? Ang kailangan lang po ay yung tinatawag na National Medical Admission Test or NMAT. Yun lang po ang kailangan na isubmit nila, yung score nila doon. At yung score po ay at least 40 ang kanilang rating sa NMAT. Okay? 40. Pag nag-apply po sila, meron lang pong mga kasama po sa kanilang application form yung mga tests po, no? So wala pong special tests na kailangan. Yun lang po yung NMAT na tinitake naman po ng lahat ng gustong mag-medisina sa buong bansa. Sino po ang magbibigay ho nito? Ang gobyerno po, ito po ay isang national na examination po. Para po doon sa mga gustong mag-inquire, no? Ito pong NMAT ay ginagawa po sa iba't ibang areas ng ating bansa. In fact, parang meron tayo sa October, parang 4 times a year po ito ginagawa, no? So pero para sa mga gusto pong mag-apply na ngayon, no? Kailangan po sila na po ay nakapag-exam dati pa, no? At tinatanggap po namin up to 2 years. Ibig sabihin, 2026 po ngayon. So, kahit yung mga 2024 po na NMAT scores ay pwede pa namin, valid pa po, pwede pang tanggapin. Para po sa mga nagnanais na mag-aral, yung mindset nila, gusto nila outside ng Cotabato City, para po sa inyo, ano po yung magiging mas advantage pag dito sila kukuha ng kursong ito? Siguro ikukumpara ko na lang po sa sarili ko, no? Ako po ay nag-aral sa ibang lugar ng medisina, at ang napansin ko po ay pag doon ka sa labas or sa ibang areas ka simula ng iyong practice, no? Ay yung kagustuhan at yung puso mo parang hindi kumpleto, no? Mas maganda pa rin po na ang napagsisilbihan natin ay yung mga taga sa atin din po, no? Kaya naman tayo nagdodoktor hindi dahil para yumaman, kumita, no? Ang goal natin pa dahil tayo nagdoktor ay para makatulong. At sino ba yung gusto mong una mong tutulungan? No, kundi yung mga within your area. Correct. Pa rin. Now, isa pang tanong siguro, paano? Since government ito, pero alam natin yung medical course mahal. Ano yung usapin sa tuition? Magkano ba? Okay, mag-isa pang magandang tanong yan, no? Ang total po na tuition fee, so including na po dyan yung mga miscellaneous fees, no? Ang napag-usapan po ay nasa 48,000 po ang tuition fee per semester. Kung mapapansin mo, 48,000 kumpara sa mga medical schools sa labas ng Cotabato City, napaka konti, kumbaga more than or less than pa po ng hindi pa po nakakalahati doon sa tuition fee ng ibang medical institutions. At kung tatanungin mo ngayon, kung kukumpara mo yung elementary schooling at saka yung medical parang schooling na ino-offer namin, halos pareho na lang ng tuition fee. Kaya no? nga po, mas malaki pa ngayon iba Kaya nga, no? So, ang CSU, CRMC, pinag-isipan po namin mabuti. Kasama po dyan yung cost or yung tuition fees, no? At sigurado po kami na ito po ay ilalapit namin sa kakayanan ng mga taga Bangsamoro. How long it takes po yung planning, preparation hanggang sa maging ganap itong ma-materialize po ito, Doc? Ito po ay aming pinagplanuhan at ginawa natin, no, for 3 years po, no? At yung 3 years na po 'yon ay kung ikukumpara natin sa ibang institution or ibang medical school, from planning to approval,
ang 3 years na po yun ay napaka-iksi. So kami po ay nagpapasalamat sa suporta na binibigay ng administration kay Dr. Ismael Dimaren at kay Professor Dilna ng CSU, no? Talagang full support po sila, kaya instead na tumagal ng mas matagal, no? At least 3 years lang, within 3 years nakabuo na po tayo ng isang School of Medicine. Ayun. Doc, kami po nagpapasalamat ng marami sa information na yan. Magandang balita po para sa mga kabayan sa Cotabato City, Maguindanao, and even nearby. Yes. Na nais mag-aral dito. Finally, yung inyong panawagan para po sa lahat, yung mga interesado. Okay. Sa mga kabataan na may pangarap at gustong mangarap, no, ang CSU CRMC School of Medicine ay magbubukas na po, at kami po ay handa na mag-mold ng mga minds, no, at mga puso ng mga kabataan para doon sa mga pursigido talaga na tumulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pag-aaral ng medisina. Sa medisina po, number 1 dyan ay passion, no? Yung mga benefits ng pagiging doktor, secondary na lang po yan. Pero kung meron po kayong passion na tumulong, magpagaling, gumamot ng inyong mga kababayan, inaasahan ko po na magsasubmit kayo, no, ng application sa CSU CRMC School of Medicine. Ayun. Doc, salamat na marami sa pagbisita and sa mga information na binahagi po niya ngayong umaga. Thank you very much po. Mga kasama niyo po napakinggan, Dr. Lintang Bidul Jr., ang Medical Specialist 2, Program Head ng CSU CRMC School of Medicine. Straight to the point. Straight to the point.